do it scared, and deal with it later. I've done a lot of things in my life. Natakot naman talaga ako. Looking back ngayon, parang lahat ata ng bagay ginawa ko, takot naman talaga ako. Pero minsan parang nagpapanggap na lang ako, ay hindi ako takot, kaya ko to. Ang dami kong mabibigyan na examples. First is siguro yung pagtayo ko ng Access Travel. Takot naman talaga ako noon. Kasi bata pa ako noon 19 years old lang ako noon. Takot din ako. Noong nagpunta ako ng Paris for our school trip, takot ako magsabi sa mama ko noon kasi malaking expense yun for a single parent. Pero nagawa ko din siya. Takot din ako nagsabi na, oh, I want to go to the US for my internship. And moving forward ngayon, nasa 30 plus na ako, takot din ako mag-master sa Spain noon. But nagawa ko na. Tapos na. Ngayon, resident na ako ng Spain. So for me, do it scared. It's a mindset. Hindi siya yung parang sinasabi ko sa inyo, wag nyo harapin yung mga fears nyo or wag nyo i-work out ano yung kinakatakutan nyo. No. It can be a strategy para ma-encourage tayo na ma-overcome natin yung mga fears and mapilitan tayo mag-take ng action. Even kinakabahan tayo, nasasaktan tayo, ayaw natin gawin natin. Lalo na yung mga bagay na kailangan naman talaga natin gawin. So minsan, hindi tayo takot dahil sa sarili nating fears. For me, malaking factor dyan yung mga external factors, di ba? Parang nung lumipat ako ng Spain, yung mga nananakot sa akin noon, yung mga tao na sa paligid ko, Angeli, madami mawawala sa'yo. Kasi yung work mo, nasa Philippines, lahat ng businesses mo, mga employees mo, mama mo. But I was like, I am not doing it for this moment, for my present. Yes, ginagawa ko siya, but yung main purpose ko noon, magkaroon ako ng Spanish passport and kung mag-aanak ako in the future, parang na-secure ko na yung future nila. Hindi ibig sabihin nun, wala silang future sa Philippines, wala siya kinalaman sa ganun. It's just yung standards ko for myself. Different. Gusto ko magkaroon ng European passports yung mga anak ko. Wala pa naman sila. Nasa sperm cells pa sila. Pero ngayon pa lang, gusto ko na paghandaan. Diba? Kahit anong mangyari in the future, magkaanak ako or hindi, parang walang kawalan. In short, pag sa business, parang walang lugi. Kasi tinaray ko naman siya. Second siguro is, minsan, hindi naman talaga tayo takot, pero takot tayo sa expectations ng people na masira natin or di natin mapantayan, yung mga gusto ng mga tao for us. So for me, I think, the most important person na kailangan natin i-please is yung sarili natin. So, naintindihan ko din yung isa pang perspective. Madaming perspectives yan. Yung isang perspective is pag breadwinner ka. Minsan, kailangan mo talaga sabayan yung expectations sa mga tao sa paligid mo. Kasi family mo yun di ba? Ako, hindi ko yun na-experience. I never had to take care of anybody. I never had to send my siblings to school. Kaya siguro, fear din siya for a lot of people. Third naman is knowing that we all have our own fears. And dapat hindi natin siya ginagamit, kunyari, to compare yung journey natin. Yung fears ko sa buhay, iba yan sa fears nyo in life, di ba? Yung fear ko sa buhay right now is my mom is getting old. Diba? 52 pa lang naman siya, pero feeling ko parang hindi ko siya nabibigyan ng time na gusto ko. Diba? Kasi I'm also managing yung fear na yon sa dream ko na gusto ko tumira sa Spain and gusto ko magkaroon ng future, yung future family ko sa Spain. Siguro it boils down to having a balance na we are facing our fears and we are also working on our dreams. Number 4 naman is hindi dapat hindrance yung fear natin. Dapat always lamang yung dreams natin. Kaya nga dun sa sinabi ko sa pangatlo na mas lamang yung mga dreams natin sa buhay. Kasi pag lagi fear yung nagpapaandar na buhay natin, one day magugulat na lang kayo, 60 years old na kayo, 70 years old na kayo, dun yung ma-realize na, ay, wala pala kayo nagawa masyado, na gusto nyong gawin. Not based sa societal maps na ginawa ng mga tao, but based sa mga gusto nyo gawin. For example, madami ako nakukuha mga messages sa Instagram ko na, Angeli, I want to travel solo, pero takot ako, but dream ko yon. So, like ko sinasabi sa kanila, dapat you use your dream, yung word na dream, to encourage you to do it. You fear,
pwede nandun lang siya. Pwede takot ka mag-commute mag-isa, di ba? Takot ka kumain mag-isa. Okay lang nandun yon. Di nyo naman kailangan gumawa ng super big steps or big decisions agad-agad. You can start very, very small, tiny steps lang. Magulat na lang kayo, one day, nagawa nyo na siya. May share pa ako isa pang fear ko. Lately, isa pang fear ko is, baka pag nag-build ako ng life ko sa Spain, you continuously nagbe-build pa, baka mawala yung life ko dito sa Philippines. Kaya siguro parang balik ako ng balik dito. Recently ko lang siya na-discover na parang fear ko pala yun. Na feeling ko nawawala na yung part of me, nahihirapan ako i-let go. Actually, yung buhay ko talaga, complicated talaga siya. It has been a complicated journey. Pero feeling ko, yun yung definition ko na I'm alive. So it's very important na parang gawin natin yung dreams natin, yung nag-guide sa atin. And hindi lang you fear. Next one siguro is if you are really scared of your fears and feeling nyo nasa stuck na kayo somewhere, I always talk about therapy. Therapy will help you. Distinguish, ano nga ba yung mga fears nyo? Saan ba nanggagaling yun? Yun yung important na word, yung root cause ng fears nyo. For example, sa akin, I've been super hyper-independent. Siguro yung fear ko pala behind noon is because wala akong dad. And I've seen people mistreating my mom just because wala kaming father. So parang yun pala yung fear ko or yung trauma ko, kung ano man yung word noon. Doon nanggagaling yung hyper-independence ko na parang ayoko magkaroon ng hindi magandang life based sa standards ko, ayoko mawalan ng pera, ayoko yung mangyari sa akin, yung nakita ko nangyari sa mom ko na pag nawala yung partner mo, parang life changes. Siguro kaya ako mag-isip ng ganito. I put so much value sa finances over everything else. For me kasi, money is power. Pag may pera ka, may comfort ka, may freedom ka, physically, mentally, emotionally, and lahat, parang free ka. Dun siya nanggagaling. So that's why I always tell people, seek therapy. If talaga di nyo kaya harapin yung fears nyo, or if therapy is too much, diba, financially, kasi mahal siya sa Philippines, even abroad, mahal siya, maybe you start talking to people that you really trust. Sa episode na to, or sa lahat actually na episodes ko, hanggang kaya ko, I always talk about therapy. So if there's one thing na gusto ko makuha nyo sa episode na to is, if you can do it, if you can't deal with it yourself, and hindi rin kaya, siguro minsan makipag-usap sa mga tao na kasurround sa inyo, try to seek professional help because it really helps. Malaking help siya kasi for me, na-track down ko yung root cause ng a lot of things sa pagkatao ko. Ngayon, alam ko na bakit ganun ako mag-attach sa romantic relationships, ano yung root cause nun. We're gonna create a separate episode for that. Yung fears, never dapat maging hindrance yan. Dapat, hindi siya ganun ka-important. Yung pinaka-important talaga dapat is yung dream natin for ourselves. Yung dream life, di ba? Yung dream amount of money that you wanna make, dapat mas lagi lamang siya. There are a lot of things you can do to conquer your fears. Example, lately, so I was in Tanzania. This year yon, I was with a friend. Takot talaga siya sa heights. Takot talaga siya. As in, sabi niya nga sa akin na parang yung SM daw sa Las Piñas, meron daw hagdan doon. Never daw siya tumitingin doon. Pero yung dream niya na mag-Africa, kasi nasa Africa kami no, nasa Tanzania kami. So dahil mas lamang yung dream niya na nandun siya, ginawa niya yung hot air balloon na ride with me, yung best friend ko. And ngayon, parang na-conquer na niya yung fear na yun. Kasi mas pinangunahan niya yung dream niya na nasa dream continent niya siya and mas lamang yun, mas yung value nun compared dun sa fear niya. Just basic example yon. Yung fears natin sa buhay, pwede maliit lang, pwede malaki. Minsan wala siyang halaga kung gaano siya kaliit or gaano siya kalaki. Pero alam ko may mga tao, kahit yung small fears lang, naapektuhan yung buhay nila. And naiintindihan ko rin, hindi naman lahat ng tao is katulad ko, nag-train talaga maging mentally strong. Diba? Talagang pinilit ko yung sarili ko maging mentally strong. And iba-iba tayo. Kasi iba-iba tayo na foundation, iba-iba tayo na environment, iba-iba tayo ng kinalakihan. But if there's one tip talaga na may iwan ko sa episode na to is always talk to yourself. Always tell yourself that you can do it. Kasi yun yung beginning
You need to want it for yourself first bago nyo siya magawa. I was listening to a podcast yesterday. Sabi doon na isang doctor, meron daw pinagdadaanan yung daughter niya. Wala siya nagawa kahit doctor siya. Nag-start yon sa daughter niya mismo, nung yung daughter niya na yung gusto magbago. Same with you. Hanggang ayaw nyo siya gawin, hindi nyo siya mababago. Hindi kayo matutulungan ng parents nyo. Maybe yes, support, yes. Pero the willingness, dapat sa inyo siya manggaling. So for me, to summarize this episode, fear is normal. Lahat na tao nararamdaman yan. Lahat ng tao, as in, successful ka man, or nagsistart ka pa lang ng buhay mo, pinagdaanan ka sa buhay mo, single parent ka, single ka, kung ano-ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, or kung ano man status natin sa buhay, believe me, lahat tayo merong fear. Lahat tayo may pinagdadaanan. But it boils down to us wanting to change ourselves, our lives, and how far we are willing to go to live a good life. One more thing na masishare ko sa inyo is, I never imagined myself na makakarating ako dito. Because when I started Access Travel, I was scared. I was scared of everything and everyone. Kasi kala ko niloloko ako ng lahat noon, especially may nangyari sa akin noon na early pa lang sa career ko, meron nang nangyari na nawala yung trust ko sa mga tao. But no, there are good people, there are good scenarios, there are good things that are going to happen to you. Kahit takot kayo, mangyayari at mangyayari. Especially if those things are meant for you, lahat ng things meant for you, hindi kayo isi-skip niyan. That's one thing I believe in. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo right now, always look forward to something, because kahit na minsan parang nawawalan tayo ng hope sa life, life is beautiful, there is always something great to look forward to, and there's always something nag-wait sa atin sa other side of life after all the challenges and setbacks. That's all for today, and I'll see you on the next one. Adios!